For today's video, gagawa ko ng chocolate muffin. Ito na yung kailangan: 4 cups of cake flour. And then 4 teaspoon of baking powder. 2 teaspoon baking soda. 1 teaspoon salt. And 1 cup powdered milk. Ang gamit ko guys, birch tree. And then 1 cup cocoa powder. 2 teaspoon coffee. And mix it well, making sure na nahalo natin maigi yung ating lahat ng dry ingredients. So pagkatapos natin dito, sasalain ko na to. Ang ginawa ko dito guys, mas maganda talaga kasi kung dodoblehin mo yung pagsala. Kaya 3 beses mo pang salain, mas maganda. Kasi syempre, para masigurado nating walang sasamang buo-buo. So, after this, set aside muna natin to. Dito na tayo sa wet ingredients. 4 pieces of eggs. And then, meron akong 1 cup evaporated milk. And then, lalagyan ko ng 1 1/2 tablespoon of vinegar. Haluin ko lang maigi, then set aside. Magsisimula na ako dito sa ating wet ingredients. So, guys, napakadali lang nito, no? So, ibibit lang natin tong eggs para masigurado nating nabit ng maigi. At pagkatapos, ang gagamitin ko ditong sugar is yung brown sugar. So, 2 1/2 cup brown sugar yung nilagay ko dito. Mix it well. So, pagkatapos, nilagyan ko ng 1 tablespoon vanilla. And then, lalagay ko na tong milk. Haluin lang natin ulit maigi. At pagkatapos, ilalagay ko na yung 3/4 cups of vegetable oil. Pwede rin naman corn oil. And then, pagkatapos nun, ito na guys, nilalagay ko na tong dry ingredients. So, hahaluin lang natin. Medyo inunti-unti ko lang yung paglalagay kasi medyo mahirap maghalo. So, guys, ganyan lang naman yung gagawin natin hanggang ma-mix nating lahat. Habang ginagawa ko to, syempre magte-thank you muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. And syempre don't forget to click the notification bell for new updates. So haluin ko lang maigi. Kaya ginamit ko guys wire whisk lang para alalay lang sa paghahalo. Pero pwede rin naman yung hand mixer. Kaya lang alalay lang sa paghahalo kasi nga pangit to pag na-overmix kasi nangyayari nagiging dense yung ating muffin. Kaya ganyan lang yung gagawin natin. Do not overmix. Yun yung isa sa sekreto pag gagawa ka ng muffin. Kasi guys, nakasalalay sa paghahalo yung yung magiging resulta ng muffin mo kung matigas or siksik, no? Nakadepende yun sa paghahalo nyo. So, ito na nga guys, tatakpan ko muna nitong cling wrap and then i-rest ko muna for 2 hours sa rep. So, after 2 hours, ready na. Magsasalin na tayo dito. So, bali nilagyan ko lang ng oil itong aking pan. Syempre, para hindi dumikit. Hindi ko na nga ginamitan ng liner. So, dinirekta ko na dito sa muffin tray. So, bali guys, medyo sticky, no? Medyo mahirap isalin doon to. Pero, carry lang. So, after nito, nilagyan ko na ng chocolate bits and then nilagyan ko nitong almond. Habang ginagawa ko to, pinreheat ko na yung oven for 120 degrees Celsius. At i-bake ko to for about 20 to 25 minutes. Or until it's done. Syempre guys, i-check nyo na lang, gagamitin nyo na lang ng skewer, titignan nyo kung luto na. Kasi nga, depende minsan sa oven. Kasi, kanya-kanya tayo ng calibration ng oven. Kasi nga minsan, kahit sabihin mo nakaset sa ganong temperature, pero hindi tama yung calibration ng oven mo, mali pa rin. Kaya ako talaga, chinecheck ko pa rin talaga kung luto na, no? Ginagamitan ko ng skewer. Pero guys, wag nyong open close yung oven para lang ma-check yung muffin nyo kung luto na. Kasi mangyayari niyan, pag hilaw pa yung muffin nyo, lulubog yan. So, magkakaroon ng lubog yung binibake nyo. So, ang gagawin nyo, i-check nyo lang siya yung halos patapos na yung time nyo. So, luto na yung aking muffin. Kung mapapansin nyo guys, yung muffin ko is mushroom type, no? Kasi nga dahil yung temperature ng oven ko is nakaset lang sa 120 degrees Celsius. Pero kung gusto mo ng muffin na high dome, yung talagang umbok na umbok, tataasan mo lang yung temperature ng oven mo.
Kung mahilig ka sa bitter and sweet, ito yung para sa'yo. So, itry mo nang gawin kasi napakadali lang. So, there you go guys. Ito na yung ating dark chocolate muffin. Itry nyo na po. So, anyway, maraming salamat po sa panonood. Stay safe. Ingat po tayo. God bless everyone. Thank you for watching.